Mga pangarap na natupad at mga bagong hamong haharapin. Si Sara Geronimo, ang tinaguriang Cinderella ng bagong henerasyon. Matapos maging kampiyon sa isang singing contest, ngayon ay hinuhubog bilang malaking bituin ng musika at telebisyon. Mas maginhawa yung buhay namin. Pero syempre po may mga sacrifices na ginawa. Mga first lady. Nandito kami ngayon sa set ng Sara the Teen Princess, kung saan ang bida ay ang sikat na pop star na si Sara Geronimo. Nakakatuwang isipin na sa loob lamang ng isang taon, marami na ang nangyari sa career ni Sara matapos siyang manalo sa isang singing contest sa telebisyon. Tapings. Oh. Rehearsals. TV guestings. Concerts. Karaniwang pinagkakaabalahan ni Sara Geronimo ngayon. Malayong-malayo na sa dating buhay niya noon. Simple, tahimik, at walang nakakakilala sa kanya. After po ako manalo, sobrang dire-diretso po talaga. Siguro mga 3 beses lang po sa isang dedo ko lang. Nasa konti lang po talaga yung pahinga ko. Sunod-sunod na swerte nga ang dumating sa buhay ni Sara. Mula nang manalo siya sa isang malaking singing contest noong nakaraang taon. Bukod sa 1 milyong pisong napanalunan, pumirma pa siya ng 10 taong kontrata sa Viva Entertainment, ang kumpanyang mag-aalaga sa kanyang career sa pelikula at recording. Marami doon magaling. Birit Baby, kung saan galing contest. Pero she has this soul in her. Pag kumakanta siya, yung performance na talagang mafe-feel mo. Hindi siya yung kampante lang na porque magaling yung boses niya, belt na lang. Very, nagko-communicate siya sa audience niya. So that's what I saw in her. Pinasok na rin ni Sara pati ang telebisyon. Kamakailan, pumirma siya ng kontrata sa ABS-CBN para gumawa ng isang teleserye kung saan siya na ang bida. Ang Sara the Teen Princess. Nakikita nila yung Sara na hindi masyadong sobrang makulit na bida, parang Maricel na bata, Bida Maria. Yun po, parang kasi meron po akong 3 leading men doon. Basta masaya po talaga yung show. Hindi po siya sobrang iyakan. Although meron naman pong konting mga drama, pero very light lang po. Galing sa payak na pamilya si Sara. Sa murang edad, inisip niyang maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kung di ako nagkakamali, mga 4 na taon siya. Sabi niya sa dasal niya, Lord, tulungan mo ako, sabing gano'n. Gusto kong magtagumpay ako, sabi ng daddy ko, gano'n. Gusto kong may maabot ako. Sabi niya, gano'n, kaya kong gawin yun. Ayun, yung gano'n, tandang-tanda ko yun. Pag nanalo ko, gano'n, sa mga contest na sasalihan ko, tutulungan ko sila. Natandaan ko yung one time na, wala talaga kaming may sa akin. Dumating yung friend namin yun. Halika, sama ka, yung gano'n. Kanta ka sa ganito. Ayun, binigyan mo kami kahit papaano. Survive na naman, alas maghapon, wala talaga kaming, hindi namin alam kung saan kukuha. Boses ang naging puhunan ni Sara para matupad ang pangarap. 4 na taon pa lang siya nang magsimula siyang sumali sa mga singing contest.
Nalubog sa utang ang pamilya ni Sarah nang mabankrupt ang negosyong RTW ng kanyang ina. Kapos naman ang sweldo ng ama niyang lineman sa isang telecommunications company, kaya't naging malaking tulong sa pamilya ang pa-extra-extra ni Sarah sa ilang pambatang TV shows. Kabilang ang pelikulang Princess Sarah na pinagbidahan ni Camille Prats, pero hindi ito sapat para maiahon sila sa hirap. Kasi nung bata pa po ako, nag-showbiz na rin po ako. Pero hindi po natutuloy. Parang medyo na, ayun na nga, nandun na po, tapos biglang wala na. Parang bagsak na naman po. Tapos sinasabihin ka ng, ng artista ng laos, gano'n. Hindi naging madali para kay Sarah ang tuluyang magtagumpay sa showbiz. Hindi na mabilang na auditions ang kanyang dinaanan. At 2 beses muna siyang na-reject bago tuluyang makapasok sa sinalihang singing contest. Sa dami ng awit timpalak na sinalihan, veterano na ang turing kay Sarah. Simple lang. Mahirap ang dinaanan mo bago ka tinanggal na star ka na. Ano po, syempre, auditions pa lang po. Yun nga po, pagpila, yun nga po, mainit, siksikan, gano'n. Isa ang People sa mga unang nakakita ng totoong kalagayan sa buhay ni Sarah matapos siyang manalo ng big time sa singing contest noong 1 taon. So, sama-sama kayong lahat dito. Maliit, masikip na bahay ang aming tinuluyan, pero bakas ang saya at pagmamalaki kay Sarah ng bawat kasambahay. Siguro, sila mismo ay may kutob na ang kanilang prinsesa na nga ang susunod na magiging malaking bituin. Proud po, kasi po, finally po, hindi lang po yung pangarap niya sa sarili niya, kundi pangarap po ng buong family para sa kanya. Kasi po, pag nag-pray din po ako sa gabi, nag-pray ko din po, kasama po yung sa pangarap ko na nanalo po yung kapatid ko na sumikat po. Ngayon, lumipat na ng tahanan sina Sarah sa isang paupahang bahay. Ito pa lang daw ang kaya nila sa kasalukuyan. Nakabili na rin sila ng sariling sasakyan. At ngayong linggong ito, magbubukas na ang parlor na siyang bagong negosyo ng kanilang pamilya. Kailangan din kasi makakita ng bata yung pinagpapagura niya. Tsaka parang mawala din sa isip ng tao yung mga ibang write-ups na nababasa ko na nagpapasasaro kami sa kinikita ng anak ko. Unti-unti nang nakikita ni Sarah ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Pero ngayon lamang niya nararamdaman ng husto ang mga sakripisyong kaakibat ng mga ito. Sa sobrang dami ng kanyang ginagawa araw-araw, hindi na sila madalas magkita ng kanyang mga kapatid. Tumigil na rin si Sarah sa kanyang pag-aaral kung saan 3rd year high school na siya noon sa University of Santo Tomas. Nag-home study ko ngayon. Saka, ayun, medyo wala na rin pong time na, mag-enjoy, makasama yung mga kapatid ko minsan. Lalo na po nung mga December, yan, sobrang busy ko talaga. At kahit ngayon pa lang nagsisimula ang kanyang career, marami ng intriga ang ibinabato kay Sarah. Okay lang, relax. Yung parents ko daw po, pag ginugutom daw po ako, ganun. Tapos, papakasasa daw po sila sa kinikita ko. Yun. Hindi naman po... Alam niyo po, mahal na mahal po ako ng magulang ko. Paano po nila yung magagawa sa akin? Ayon naman sa magulang ni Sarah, kahit sumikat na ang kanilang anak, hindi raw nangangahulugang aasa na lang sila dito. Yung ibang takbo ng ng showbiz eh. Isang nagiging malamig, isang nagiging mainit. At least kahit na medyo lumamig, mayroon pa rin siyang pupuntahan siya, mayroon siyang nakikita na yung napaghirapan niya. Hindi lahat ng 15 anyos tulad ni Sarah ay binigyan ng pagkakataong tulad nito. Pero para sa isang batang pinatatag ng kahirapan at pananampalataya, anuman ang kanyang tinatamasa ngayon ay gunyang pagtitiis at pagsisikap. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya.